Hello! Welcome again. Salamat sa pag-play ng episode na to. So, this episode, pag-usapan natin yung nangyaring lindol at all about lindol lang naman. After this unnecessary OPP. Alam kong may jowa na siya. Pinabayaan na nila ako. Gagi Podcast. Podcast! Gagi Podcast. Gago pa ako. Malamang. Okay na. Hello mga Gaginatics. Welcome Hello, back. Yan. So, makikita nyo naman, hindi ako nag-iisa. At sinabi ko sa inyo dati pa na simula nung time na yon ay meron na tayong makakasamang co-host natin. Pero hindi pa nga natin siya ipapakilala kasi magkakaroon tayo ng episode na para sa kanya. Yun. So, pakilala muna natin ulit. Toshi. Hello. Yan. Ako nga si Toshi. Ako si Toshi. Pero ang ganda ng pangalan niya. Screen name niya lang. Malalaman niya yung full name niya pag ano. Pero malalaman yung full name niya pero hindi yung government name niya. Parang ganun. Yeah, tama, Yun lang. tama. Malalaman niyo sa mga ilang araw na darating. Yun. So, bago natin to simulan, kaya musta kayo mga Gaginatik? Sana okay naman kayo dyan. Alam ko, medyo maulan, medyo malamig, medyo mainit sa lugar nyo ngayon, at medyo lumindol. Mhm. Lumindol sa lugar nyo. Ikaw, Toshi, kamusta ka ngayon? Okay naman. Sadyang lang, pagod lang sa klase, lalo ng graduating. Yun. By the way, si Toshi ay graduating na. Kaya kung sino man yung employer na gustong kumuha sa kanya, kunin nyo na to. Buy one, take one lang. Cheeseburger. So, ako magaginatics. Okay naman ako. Kaagising nga lang. Pero kahapon, ano bang nangyari? Kahapon ay nag-work ako at nakat na naman sa isang trabaho. So, sad. Pero ganun talagang buhay. Off-season. Tuloy-tuloy lang. And then, yun. So, this time, mag-Gaginatics. Ano natin? Natin yung lindol. Alam mo ba, alam nyo ba mga Gaginatics na tuwing lumilindol, ang una yung sasabihin ay, hala, lumilindol. Diba ganon? So, alam nyo nang lumilindol, pero yung iba nga patanong pa eh, lumilindol? Lumilindol. Oo nga, lumilindol. Pero kasi tayo, alam naman natin ng Pilipinas ay daanan ng mga natural calamities. Bagyo, lindol, kung ano-ano pa, 'di ba? So, yung lindol, masasabi nating basic na lang 'yan sa Pilipinas. Pangalawang basic pero sa bagyo kasi alam ko pinaka-basic sa Pinas ay bagyo. Veterano na sa Baguio. Oo. So itong lindol na to ay basic na lang. 'Di ba? So pag-usapan muna natin yung nangyari last September 30th, right? So may nangyari sa Pilipinas na lumindol daw nung araw na yon. At kung hindi ako nagkakamali, umabot siya ng 6.8 magnitude. Ang alam ko sa
sa balita, nung 6.9, mga 7, ganun. Parang ganun. So, Ang lakas. kung malalaman nyo, Gaginatics, yung ganong lakas ng lindol, ay yung ganong magnitude ay sobrang lakas na po niyan. Mm. Kasi di ba ang alam ko, ang pinakasagad, 10, di Oo. ba? Yeah. Oo. Isipin nyo yun, tatlo na lang. Mm-mm. So, Sagad na sagad na. pag umabot ng ganun daw, sobrang lakas na nun, sobrang lakas, hindi mo na ipaglalaban yung minamahal mo. Wow. Naka-insert! Oh! Grabe. So, pag-usapan, sorry mga Gaginatics, syempre, wag naman tayo masyadong seryoso. Alam kong meron tayong Mm-mm. seryosong part dito, pero let's make it light. Parang Mm. Di natin may So, iwasan maging gagi. oo naman, gagi tayo dito eh. Alam ko ikaw, nakikinig ka sa amin, ibig sabihin, gagi ka rin eh. Gagi ka talaga eh. Uy, yun nga. So, nangyari yon September 30th. Ikwento mo nga, Toshi, yung nangyari nung araw na yun. Well, nung araw na yun, unexpected talaga kasi ang ginagawa ko nun is may tinatapos akong commission. So, di ko talaga alam or di ako aware sa balita na may mangyayaring ganon. Then, nung siguro mga mag-10 PM dito sa Pilipinas na parang napansin ko habang nagdo-drawing ako, naggumagalaw yung kasi dito ako kadalasan naupo Mhm. ko, sa office chair ko. Parang napansin ko, parang gumagalaw ako. Na, hindi naman ako ganito kalikot, hindi naman ganito kagalaw yung upuan ko. Then, sabi ko, ano nangyayari? Then, inobserbahan ko muna. Tapos talagang yung mga gamit ko dito sa kwartong nakasabit, gumagalaw, kahit wala namang umahawak. Tapos lumabas ako sa kwarto, tinanong ko sila lola, ginising ko, sabi ko, lumilindol? Tingnan niyo ako Tapos mga yung, Gaginatics. di ba? Tagtanong niya, lumilindol? Tapos, ayun na, tapos biglang nung tumigil, ko na, ano ba meron? Tapos, pag diretso agad ako Facebook, kasi syempre, di ba, doon na una lumalabas mga balita. Pag check Unahan ko, ko na kayo. Huwag kayo magsasabi. Huwag kayo magta-type dito. Pero alam ko ang sasabihin nyo kung lumindol. oh, yun talaga, pagpunta kong Facebook, pasunod-sunod din mga post ng mga kakilala ko. Sa timeline ko, nakita ko, lumindol? Grabe yung lindol. Pasunod-sunod, doon ko na-confirm, Mhm. ay oo talaga. Oo. Tapos, kinabukasan, doon ko nabalitaan na yung epicenter pala nun is yung doon sa may malapit sa Cebu. And yun nga yung tragic na may mga namatay daw, sad to say. Mhm. And many were injured. Oh. Kung hindi ako nagkakamali mga Gaginatics, nasa almost 70 ang namatay. Right? Ooh. Ganun daw. So, um, yun nga, since ako dito ako sa US, um, m- nag, dumaan din yan sa newsfeed ko. At Mm-mm. dumaan yan, kung 10 p.m. yung nangyari, dumaan yan sa akin dito ng 8 in the morning. So, Mm-mm. ang mangyayari nun, so talagang gising na gising ako at nakita ko yung yung mga nangyayari. As in, syempre, yung iba nagtatawanan, yun nga, sabi nila, ayun na naman, magsasend na naman yung mga tao dito sa Facebook na lumindol daw, ganyan. Oo. Yun. Which Mga is, isang word lang yung post. oo, yung iba, Lindol. which is, di natin alam. Yung iba, pinagtatawanan. Kasi, Mm-mm. actually talaga, noon, fun experience and the same time, weird experience din yung lindol eh. Di ba? So, bago natin yung pag-usapan, doon muna tayo sa, natin, dito sa topic na to, dito sa nangyaring recent lindol. Mm-mm. So, yun nga, nakita ko, sorry mga gaginatics kasi nakikita ko na lang sa balita.
So, nakita ko sa balita na marami ang building na gumuho. Like, may nakita akong McDo doon. As in, gumuho siya. Oh? Oo, gumuho siya. Tas Sirang-sira yung ang alam ko na balita din 'yun, may mga may simbahan din daw na gumuho noon at that Mhm. dahil dun sa And then, basta maraming building ang gumuho. Tapos, kung gabi yon mas nakakatakot. Mm. Kasi gabi Tulog na lahat nangyari. eh. Tulog na lahat. Pero may iba kasi nasa labas pa eh. Alam mo naman, 10 Mm. p.m. is... Kadalasan nagsisilabasan yung nightlife. Yup. 10 p.m. is ganon. Nightlife yon. So, yung iba talaga ay gising na gising pa. Kasi, ang alam ko may video rin ako nakita na naglalakad-lakad sila sa sa business city. So, Mm. or business center na tinatawag. And then, biglang lumindol, tas nagsitakbuhan sila. Parang ganun. Parang mga langgam na Oh, pag nabuhusan mo ng tubig. takbuhan talaga. Nag-disperse. Ganon. So, yun na nga. Medyo, kasi, medyo ididikit natin to sa, alam ko, this is a natural disaster. So, Mm. ito hindi mo to kontrolado. Oo, walang may kagustuhan na mangyari Walang 'yun. may kagustuhan ng pangyayaring to. Pero, may pero pa rin tayo. Dikit natin to. Dikit natin to ng konting-konti lang. Konting-konti lang. Yung ganito lang. Yung sobrang katiting lang ba? Yeah, yan. Yung katiting lang ba? Yung katiting lang ba dyan? Na sa corruption. Kasi unang-una, makita nyo. Doon mo makakita yung corruption din. Nakita yung mga building, mga gaginatics. So, hindi siya matibay. Mm. Hindi ko sasabihin yung McDo kasi iba na yung McDo na yon. Kasi for sure, company yun eh. Sa company yun eh. May company Sinisim yung Hindi, may company na nag-ano niya, di ba? Nagtatayo. May Oo. sariling company Sila na talaga yung in nagtatayo ng charge McDo. dun eh. Yeah, sila in charge yun. So, wala akong pakialam dun. Kasi matagal na rin yun eh. Matandaan na rin yata yung McDo yun. Ano ko lang dito, yung mga yung mga public buildings. Public buildings. Kitang-kita dun. Ano yun? Kahoy yung pundasyon, tas nilagyan lang ng semento? Ganon? Like, Di mo lang ginamitan ng bakal sa loob para may... yeah, like, ina! Like, maano ka, magugulat ka. Now, makakita mo kung yung ginamit na materyales ay Mm. puro or putyo-putyo lang. Makikita nyo eh. Kasi, oh my God. Ano yun? Di ko alam kung City Hall ba yun nakita ko. Kasi nakita ko Bogo eh. Bogo. Di ko alam kung Bogos. Di ko alam kung ano. Meron bang lugar na Bogo dyan sa sa Visayas? Sa Cebu? Oo. Basta may nakita ko Bogo lang. Picture kasi siya eh. Bogo. Ilagay. Ay, yun. May Bogo lang. Tapos, makita mo yung pader, kahoy, tapos semento. So, natanggal yung semento, syempre parang nasira nga. Oo. Pero makikita mo yung kahoy dun sa gitna. Like, ano yun? Like, walang bakal. Yun yung suporta. Yun yung... Oh my God. So, talagang nakakatakot na mga gaginatics. Alam ko, hindi natin kontrolado yung lindol. Walang may gusto, nangyayari. Pero, yung lugar yung building na kung saan alam mo sana na magiging safe ka, di ba? Which is yun pa yung maglalagay sa'yo sa kapahamakan. Kapahamakan. Di ba? Maraming nangyari, maraming namatay dun sa lindol. Bakit? Gumuho yung gusali. And then, siyempre, may mga kababayan tayo na namatay
'di ba? Mm. Kawawa, 'di ba? So, Paano na ang lang yung gaga mga pamilya nun? So, ang gagawin nila ay ilalagay sila sa ilalim ng choke. Uy, shit. Gagi. Isasama sila sa mga missing. Ay, ano to, blip yan, blip. Blip. Blip natin yan. Bawal yun, bawal. Alam niyo naman mga gaginatics na yung topic na about sa missing sa yun yung number 1 talaga sa atin. So, hindi ko makakalimutan yung Oo. missing sa Mongeros na yun. Bro, pero kung iisipin yun, grabe ang tagal na din nun, no? Mhm. Nung, Yun. nung ano na yun, kung saan talaga dinala. Tapos doon pala natagpuan. So, ayun na nga. Yun yung nangyari mga gaginatics. Ngayon naman, syempre, since nasa lindol yung topic natin, tatanungin ni Tatoshi, ano yung pinaka unang lindol na na-experience mo? At ano yung reaction mo sa pinakaunang lindol na ano mo? Ang problema kasi dyan guys sa tanong na yan, ano eh. Siyempre, nung time na yun, maliit pa ako and Mhm. alam mo naman yun, mga magulang, pag maliit pa yung mga anak nila, sasabihin, matulog ka na ng maaga kasi may pasok pa bukas. Mhm. Tama. At that time talaga, masunurin tayo. Masun- Sunurin tayo eh. Alam niyo Sinungaling. naman yun eh. Sinungaling. Pikit Yun na nga. yung isang mata, yung isang mata dilat pa. Dilat pa. At tingin-tingin pa, ano kang ginagawa niyo? Pero at that time talaga, kasi tulog na ako eh. Pero nung kinabukasan, kwento sa akin, or narinig ko na lang sa kanila, mama, na pinag-usapan nila na lumindol daw. Pero Mm. medyo mahina lang naman. Kaya hindi nila masyado napansin. Pero nung binalita na sa kanila nalaman na lumindol talaga. Oo. Ganun. Ako kasi, pinakaunang experience ko sa lindol, ito talaga grabe. Umuuga talaga. Kasi, tulog ako noon. So, nasa ano ako nito nasa boarding house. Mm. Tulog ako noon. Tapos, biglang nagising ako bigla kasi, hala, ba't yung higaan ko umuuga? Mm. Umuuga. Sabi ko, hala, umuuga yung ano ko. Tapos pagtingin ko sa dingding, hindi naman umuuga. Pagtingin ko, ay yung kaibigan ko pala may katsuktsakan. May kasama pang ungol yun Kakaibang, kakaibang lindol experience yun, yun. guys. Sabi ko, hala ka. Ina, buti na lang. Buti na Ba, ano yan? lang. Ibang klaseng ano yan, guys. Lindol. Oo. Magnitude 10 na yun eh. Oo. Kaya nga umuuga na. Sabi ko, hala ka. Umuuga na. Buti na lang, sa kagabi pa naman yun, di ba? Kaya sabi ko, Oo. grabe. Grabe Stay talaga. safe sila. Stay safe. Stay safe kayo mga idol. Kayo mga gagi natin. Meron na rin ba kayong yung nakakatawang nyo, lindol na nangyari, experience nyo? Comment nyo sa baba. Kasi gusto rin namin malaman yun. Ikaw, Kakaibang lindol pala. tas may kakilala ka ba, Toshi na kaibigan or tao na pag lumindol, kahit mahina or malakas, mapahina Mm. malakas, pero chill lang. Di ko alam kung kung chill lang talaga siya kung may lindol. Pero, well, sa talaga kasi sa experience namin, pag nakakaano yun or pag na-experience ito sa may parte sa amin na ng mga natural disaster. Wala lang talaga sa kanya na parang natural na lang. Walang prepare. Normal na araw na lang yan dito. May kilala ako ng kaibigan ko hanggang ngayon. Di ko na lang sasabihin yung pangalan kasi syempre. Mhm.
So, siya chill lang talaga. Oh, kung sa ano, siya yung living definition of nonchalant. Yun. Di ba? Kasi, di ba sa mga school, meron tayong mga drill. Earthquake Oo, drill, earthquake, saka fire fire drill. drill. So, yun, ibig sabihin nun, ginagawa yun kasi gusto nila maging ready tayo if ever may natural disaster na Mas, darating yung dadaan or sa atin. nadadaan sa atin or ma-experience natin. Mm. So, pero, naalala ko pa nun, nag-earthquake drill tayo sa school, di ba? Nangyari to. Oo. Ito, nangyari. Na-experience ko na mag-earthquake drill sa school, sa mall. Kasi nag-work nga ako sa mall, di ba? Tapos, karoon kami ng mga ganyan, earthquake drill. Sabi, wag daw wag daw magpapanik, lakad lang daw, dire-diretso. Pero, eto, 90% sure ako na pag nangyari yon in a normal situation, Yun talagang actual na sitwasyon na. oo, hindi ganyan. Sa tingin Magtatakbuhan yan. Pustahan. sa tingin nyo kakalma yung mga tao. Oo, hindi yan mga gaginatics. Kaya nga natatawa ako nun dati, mga gaginatics, kasi pag mayroon kami mga earthquake drill, mga ganon, ang ginagawa ko, Mm. para akong tanga, yung ako kunyari yung kaganto ko, hala, kaya gaganyan-ganyan ako. Pero ayoko makita ng teacher, baka mapagalitan ako. Pero gumaganon-ganon talaga ako, nasasabi ko, hala, takbo. Gumaganon ako. Tanga, no? Siyempre, para ako kunyari, hindi naman lahat kasi ng tao kalmado. Kunyari, ako kunyari Oo. yung yung mga, Sa mga ganyang sitwasyon, walang kalmado na eh. oo, tama. Yun. Naalala ko nga sa amin nun ko is mga ganyan na mga earthquake, mga fire drill, ganyan. Sakto pa naman yung room namin sa third floor pa yon. Pababa, yung, di ba, ang instructions niyan, focus, kalmado lang, maglakad, Mhm. tapos walang magtutulakan, tapos yung parang normal lang, para maayos yung yung process. Diyan lang, may nakita ako nun, Chris, nagla-livestream pa sa Facebook. Alam mo naman, ganyan talaga mga tao ngayon. Oo, typical na ugaling Pilipino, mga Gen Z na eh. Nagla-live. Ngayon kasi mga gaginatics, lahat ng mga current events na mangyayari or mga ganyan, nako, unang, una, una mong gagawin ay Mm, ilabas ang cellphone mo at pumunta ka sa camera. mm. Live I-record stream yan mo, palagi. i-record mo or ilagla-live ka para namang sa'yo lahat manonood, parang ganun. 'Di ba? Mm. Parang agaw attention ka na ikaw meron kang Pero meron ding ibang tao na, ay, yun na. Namatayan na tayo. Ito na yung sinasabi ko. Battery exhausted na. Pero, yun na. Pagpapatuloy natin. Pasensya mga Mm. kagaginatics. Nawalan ako ng camera. So, yun na nga, mga gaginatics. Ilalagay ko na lang yung logo dyan. Ano, Kasi, may nakalagay technical difficulties, tas andun yung logo. yan. Yun. So, yun nga, pag, natin, narinig pa ba ako, di ba? Mm. Oo, narinig pa naman. Yes, sir. So, ano ba yung mga, eto, natin sa kanila, seryoso tayo dito. Ano ba dapat gawin pag may lindol? Yun nga, pag nasa loob ka ng bahay or building, ang una yung gagawin mga gaginatics is duck, cover, and hold. Ibig sabihin nun. So, in Tagalog, yumuko, tapos magtago sa ilalim na matibay na mesa or desk, Mm. and then humawak ng mahigpit. Yun yung hold. Saka wag ka So, masyadong maggagagalaw. Stay put ka muna hanggat oo. hindi pa tapos yung
lindol. Kasi di mo alam eh. Pag lumabas ka dyan, or pag umalis ka doon sa pinagkakaveran mo, malay mo, di ba? May umanong Mhm. debris sa may batok mo, sa kung saang parte ng Aha. katawan mo, edi napiligro ka pa. Tama. Yan na ha, matibay na mesa or desk. Yan mga gagayatics, baka naman punta kayo sa ilalim ng ano nyo ha, Yung ng, foldable table, no? hindi, yung ano, yung table na ano, salamin. Di ba? Bugis. Pag, Napaka-bugis mo pag ginawa mo yan. pag, Gagi. pag doon ka nagtago, hindi lang, ano eh, mabububog ka pa eh. Oo, gagi ka niyan. Gagi ka talaga niyan pag ginawa mo yan. Ang ina. Yun na nga. Tapos, always protect your head Mm-mm. and neck. Pag ganun na, nagda-duck and cover ka na. Number 2, mga gaginatics, lumayo sa mga bintana, salamin, at mabibigat na bagay. So, iwasan ng iwasan daw natin yung mga shelves, cabinet, at yung mga ilang ilaw na maaaring bumagsak sa atin. Yun. Ganun. Pero kung ikaw ay nagtatrabaho, mga gaginatics, um, sa Ace Hardware at puro ilaw doon ay, ang tawag doon ay Final Destination. Naku po. Yun. Tapos, number 3, mga gaginatics, huwag tumakbo palabas habang lumilindol. So, yun nga. Yun nga, yung pag nag-ano tayo, di ba? Pag nag, nag-earthquake drill tayo, fire drill, huwag daw tatakbo palabas yun. So, ang ginagawa natin, ano lang, kalmado lang. Pinakadelikado yung moment na pag umaalog pa, tapos baka tamaan ka ng debris, or bumagsak sa'yo yung pader. Kaya, mas maganda pa rin talagang doon ka na lang muna magtago ka lang muna sa ilalim ng mesa. Kung saan yung ligtas na lugar, no? Yep. At number 4, hintayin munang huminto ang pagyanig bago lumabas. Mm-mm. Yun. Ano Yun yung pala, ano? follow up doon. Pag huminto ng unang beses, wag mo nang masyadong kampante. Mag-antay muna ng ilang minuto kasi 'di ba? Mayroon yan yung tinatawag nating aftershock Yun. pag nalindol. Mhm. Hindi pag yung unang paghinto, hindi pa yun safe. Mag-antay muna kayo na yung sigurado na talaga. Yeah, tama. Kaya yun. Mm. Ako na yan, mga gaginatics. Di ko alam kung ano ba yan, Kois. Ano? Wolf. Pusa? Wolf. Ay, wolf yan. Nakasulat. Ba't Wolf. parang So, yun nga mga gaginatics. Pagpatuloy natin. Kung nasa mataas na gusali ka naman, number 1, ang gagawin mo, matili sa loob at sundin yung duck cover and hold daw, sabi nila. And number 2, iwasan yung elevator. Siyempre, alam niyo naman. Oo. Pag nakulong ka dyan habang nalindol, ewan ko talaga. Oo. Or, pag kuyara, purkit nalindol, tas sumakay ka ng elevator, gagi ka. Final destination tawag dun. Sinadya mo na yun sa sarili mo. Oo nga. Yun. Gumamit ng hagdan pagkatapos huminto ng lindol daw, sabi. And number 3, tignan kung may evacuation route sign at sundin ng safety officer kung meron. Kasi alam nyo naman, pag sa mga establishment, meron yan. Trade sila kung paano gagawin pag may lindol. So, hintay na lang natin yung instruction ng ating mga safety officer. Kung ano. Or, kung wala naman, for sure merong evacuation site. Meron yung nakasulat na exit, di ba? Exit sign. So, Meron. doon natin maano na ano tayo doon. Yun na.
And then, kung nasa loob ka daw ng sasakyan, ang gagawin mo lang ay inta mo yung sasakyan sa gilid ng kalsada and then, pero dapat malayo ka sa puno, poste, tulay at building. Yun na, no? Oo. Ganun daw. Pag nasakyan ka, huwag daw magtsuktsakan. Ibang ibang klaseng lindol na ang kalaban mo niyan eh. Oo. Manatili sa loob hanggang huminto yung pagyanig. Yun. At iwasang huminto sa ilalim ng tulay o overpass. Speaking of Siyempre. tulay, Kuys, may nakita rin ako nung sa actually sa Facebook ko siya nakita, pero nung nangyari yung lindol na yun, may mga nasakto talaga kasi sa tulay. And unfortunately, hindi sila prepared. Nakamotor yung karamihan. Oo. Merong mga nagtumba-tumba talaga yung yung motor. Then, yung isa muntikan pa talaga mahulog. Yun lang. Kaya ang talaga nakakatakot minsan ang lindol. Hindi kasi di natin alam kung gaano kalakas yung tatama sa atin, 'di ba? And then, yun nga, pag nasa labas ka daw ng bahay, lumayo sa gusali, puno, kuryente at billboard. And then hanap ka ng open space at pagkatapos ng lindol, mag-ingat. Yun nga, sinabi ni Toshi, mag-ingat sa aftershock. Yun. Then, ano naman gagawin natin if ever tapos na yung lindol? Siyempre, unang-unang gagawin mo, check mo yung sarili mo. And kung may iba ka pang sugat, i-off mo yung gas, kuryente at tubig kung may tagas or sira. And number 3, makinig sa balita or official announcement or magbasa sa newsfeed, uy, lumindol. Diba? Yun daw uso ngayon eh, di ba? And number 4, maghanda sa aftershocks kasi nga, yun nga, lahat ng may aftershock yan. And then, Hindi rin number natin 5, alam kung yung aftershock mas malakas ba kaysa dun sa actual talagang lindol eh. Tama. And then number 5, wag basta mag-post ng di siguradong info sa social media. Diba? Yun na. Kasi maraming Ay, mga nakakakita ng gaginatics. post mo. Oo. Yung iba dyan, nakita lang nagsabing may naglindol. Basta na lang nag-post din ng para maano din siya. Kaya maraming nainis sa inyo, mga gagi kayo eh. Sila lang gumagawa ng rason eh. Ito. At mga gagi natin, syempre, meron naman kaming tinatawag dito na bonus gagi tip. Yan. Na kung may lindol, mga gagi natics, huwag mag-TikTok. Maghanap muna ng ligtas na lugar bago mag-livestream. Safety first, Yan. content later. Later. Yun, mga poke ng ninyo. Kasi anong may content nyo kung may mangyari na sa inyo? Oo. Di ba? Unahin nyo muna yung sarili nyo. Huwag yung content nyo. Porkit Ano ba magagawa makakuha ng kayo followers ng nyo doon? pag may nangyari na sa inyo? Yeah. Di ba? Tama. Yun. So, although, sabihin na lang natin na may matututunan pa rin naman tayo sa earthquake drill na mga ginagawa natin. Pero, pag nagpapanik ka na kasi, I don't think so na magagawa mo yun. Wala na, puro adrenaline na lang yan. Oo, tama. So, Toshi, anong takeaway mo dito? So, ang takeaway ko dito sa ating episode ay maging mabusisi sa balita. Kasi syempre, hindi natin alam ang mga nangyayari sa kapaligiran natin. Unahin ang kaligtasan ng sarili bago ang at sa yung mga nasa kapaligiran natin bago ang mga ibang bagay na yung mga hindi naman masyadong importante. At kung ang tropa mo ang ang rason ng lindol, itulog mo na lang. Yun. Sa ilalim ng mesa. Yan.
Ako naman, take away ko dito. So, hindi natin control yung lindol, mga gaginatics. Pero, Mhm. pwede mong i-control kung paano ka magre-react. Like, huwag ka magpanik. Di ba? Kasi pag nagpanik ka, di mo na alam yung gagawin mo. Baka magsitakbo-takbo ka dyan, di ba? Kailangan kalmado. Alam kong hindi natin magagawa yun, pero ah, pilitin natin yung sarili natin na maging kalmado pag ano, pag may lindol or may sakuna. And then lahat tayo may aftershock moment, so importante lang na tumayo ulit, maging alerto at manatiling buo ang loob. Ganon. Mhm. Pero sometimes kahit gumalaw ang mundo, steady ka lang dapat sa sarili mo. Yan. Tama, So, tama. yun. So magagay natin, sana may natutunan kayong kagagihan. At aral ngayon. So, Toshi, um, Mhm. baka may po-promote ka. Po-promote ko lang ang aking sarili. Magpa-commission na kayo. Sige na, please. Di joke. Promote ko lang yung yung page ko, Toshi Art sa Facebook. Yun lang. Yun. So, ako, mag-gaginatics. Sensya na ulit. May technical difficulties tayo. Sa video lang naman. So, may babasahin tayong comment. Last, um, saan ba yun? Last episode natin about sa Gagi yung rally. Sabi ni sorry. Sabi ni Jomar Estuesta. Sabi niya, first Gagi. Ganda ng pointers nyo sa rally. Kahit na nasa malayo ka, Linus. More topic like this. Oh, thank you, Jomar Estuesta. So, eto si Jomar. May maganda rin nasabi. Kahit pa paano. Thank you, Gagi ka talaga, Jomar Estuesta. So, yun. Kaya siguro dahil sa comment ni Jomar Estuestas, kaya kami kaya namin naisip magkaroon ng kahit papaano current events na topic. Yun. Dahil yun sa'yo, Jomar Estuesta, di ba? Di ba? Galing talaga ni Jomar. So, yun nga. Ako na, shoutout ko ulit muna, taga Bicol Podcast. Si Tin, Bon, and si Christoph. And then, syempre, shoutout ko din The Original Podcast with Martina. Si Maring Martina hindi hindi nagpaparamdam parang di na yata nakikinig ng podcast ko Porkit ba gusto mo na yung hindi bastos? Di bastos na podcast? Yun. Kasi one time nag-post siya sa sa Facebook niya, page niya na naghahanap siya ng ibang recommendation na podcast yung hindi daw bastos. Yung sabi niya. So, natawa ako na at sinreplyan ko siya so, ayaw mo na ng podcast ko. Tawa lang siya eh. Then, shoutout din natin syempre ang Pinoy Memeology Podcast. Kasama doon si Juan, Cancer PH at si Lawrence. Uy, supportahan nyo. Number 1 na supportahan nyo. Pinoy Memeology Podcast. Siyempre, supportahan nyo para makabalik naman ako doon, di ba? Makapag-guest naman ako doon. At siyempre, ang voice voice over ng Pinoy Memeology Podcast. Chika Mimers! Si Tito Phil. Yun, shoutout sa'yo, Tito Phil. And then, hanggang doon na lang, mga gaginatics. Huwag niyo kalimutan i-follow ang ating podcast sa Spotify. Ang title po ay Gagi Podcast with Linus.
And then, may page din tayo sa Facebook, Gagi Podcast with Linus. And huwag niyo kalimutan nun follow, Toshi Art. Yun, Yes, makakita sir. niyo yung mga art niya doon. And then, magpo-post siya ng mga pangilan-ngilan. Yun. So, ano natin siya. Ibalik natin siya sa 1K followers. Yan. Mas mabuti Yan. kung lalampasan, pero yeah. Yun. So, ganun lang. Hanggang dito na lang mga Gaginatics. Ang masabi ko lang ay ingat lagi. At sayonara. Bye-bye. Bye! Ang mga kwento at opinion sa podcast na to ay base sa personal na karanasan, at kapiliwan ng host. Hindi to expert advice, legal guidance o sermon ng buhay. Kung may tinamaan, edi sorry, pero baka kailangan mo itong marinig. Kung hindi ng utak, wag mo puso. Listen responsibly, gagi ka rin eh. Gago pa ako. Malamang.